Mula dito sa Gintunuran, Natividad, Capiz, 75 kilometers pa papuntang Rojas City. Kaya ito ay ni-estimate namin na siguro mga 4 na oras o 3 hanggang 4 na oras. Yun ang estimate namin. So we are riding out now. Paalis na kami doon sa lodging house sa Melmar Lodge. Shout out sa inyo, ang bait niyo po, lalo na si Ma'am Mel. Thank you very much sa pagtanggap kahit wala na halos bakante. At least nakatulog kami from 10 o'clock till 3 o'clock. So thank you very much. Ngayon walang sasakyan halos kasi madaling araw pa lang. Susuluhin namin ang daan. Wala pang tao ang kalsada. Kami pa lang ang nagbibiyahe. Lampas na tayo sa Punta Vedra, Capiz. Lapit na tayo sa Rojas City. Kunting patsak na lang, kunting tiis, nakakarating din tayo sa ating destinasyon. Sundan nyo lang kami. Yan sila, oh. Sa ano na kami, Barangay Bailan, Takas, Punta Vedra. Barangay Takas, Punta Vedra, Capiz. Rojas City. Oh. Rojas City. Nakatingin kayo. Ayaw mo magtanong-tanong. Ilang kilometer na lang? 1 kilometer? Malapit na. Cabot City. Ditong kita. Kakain ko tayo, City. Ditong kita. Saan tayo kakain? Nagtabas? Oo. Pagdating dito, liko tayo dito. Straight na yan, palabas na yan. Chichirin Magno kita may labas. Sige. Tuloy kami. Malapit na daw kami. Hindi naman ako ginutom. Kasi nakakain na ako ng nakakain na ng siupaw. Tapos nakainom ng chocolate doon sa 7-Eleven. Kaya kahit hanggang Altabas, halimbawa doon kami sa Altabas kakain, okay lang, kayang-kaya kasi may laman na yun dyan. Panay, welcome to Panay, Capiz. Panay, bakit Panay, Capiz? Bakit kaya Panay, Capiz, ano? Siguro yung tawag nito, yung town is Panay, tapos Capiz ang kanyang province. May Panay pala, Barangay Tiko. Ganda ng daan, asfalto. Okay ba yung ano mo kadina? Ha? Yung yan, kakatagos. Pero hindi naman. Pag inisidari kapag sa ito pag Nandito na tayo sa Panay, ay Kugon, Barangay Kugon, Panay, Capiz. Barangay Anhaon, Panay, Capiz kami. Ayan. Anhaon.
yung Anhaon, no? Anhaon. Sa Anhaon tayo. Barangay Anhaon. Paskwa sa Panay. Paskwa sa Panay. Panay Capiz. Mula dito sa Panay Sports Complex, 29 kilometers pa papuntang Rojas City. Yan tayo. Pajak biyahe. Meron kaming guide. Tinuruan niya kami kung saan lalabas dito sa Rojas City. Kasi nasa Rojas City na kami. Tapos ano na lang, yung pag-exit na lang yung ano namin iisipin. Pero parang familiar na ako sa lugar dito eh. Tinuturuan si Jan kung saan yung direksyon. Nakalabas na kami sa Rojas City. At maraming salamat kay Manong na nag-guide sa amin palabas kanina doon mismo sa city proper ng Rojas. Thank you, Manong. Shout out sa iyo. Mabuhay ka. Sana maraming tao na kagaya mo. Magandang halimbawa ka, Manong. Thank you. Alam mo kasi na nagbiyahe kami at alam mo kung ano yung naramdaman. Biker din kasi siya. Thank you, Manong. Ngayon, hinintay ko si Alan. Pero parang wala pa. Pero si Jan nauna na. Kaya sundan na natin si Jan. Anyway, alam naman yan, alam mo kung paano lalabas kasi lagi-lagi yan siya sa Rojas City. Sige. See you in Altabas. Doon kami kakain ng aming almusal sa Altabas. Altabas, Aklan. 7:44 na ng umaga. So wala pa rin si Alan. Hindi na namin siya hintayin. Siyempre, mainit na ang panahon. Yan naman ang napag-usapan namin na dapat pagsamantalahan namin na malamig pa yung panahon. Kasi kung mamaya ito, abutan kami ng mainit. Mahirap magpadyak sa highway kung mainit. Kaya tutuloy na lang ako. Anyway, hahabol yan. Ang usapan namin doon kami sa Altabas kakain. 8:20. Dito na kami sa Sapian Capiz. Sweet home. Hihintay natin sila kasi wala pa rin eh. Si Alan naligaw doon sa Rojas, sabi ni Jan. Naligaw daw siya. Akala naman namin sumusunod siya sa amin. So, basta yan ang alam namin na binuntutan lang niya kami, pero hindi pala. Naligaw kasi sinundan niya yung mapa niya. Yung mapa yata niya hindi updated eh. Kami akala naman namin nakasunod lang siya. May nag-guide. Yung tao na yan nagbabike, yung guide niya kami palabas ng Rojas, papasok at palabas ng Rojas. So yun, mas mabilis. Pero sanay naman yan si Alan sa Rojas kasi lagi naman yang nagda-drive ng sasakyan sa Rojas. Sige lang. Doon sa unahan, hintayin ko sila. Kasi si Jan nandoon sa Ibiza, naghintay sa kanya. Ako, doon sa Batan Aklan, Tondiri. Doon ako magantay. Kung hindi ko ito itutuloy, baka maabutan ako mas matindi pang init. Kaya diretso na ako. Sige. Let's go. Tondiri ng Aklan at saka Capiz. Hello, no? Welcome to Capiz. Dito naman, welcome to Aklan. Ay,
Welcome to Capiz. Welcome, Mr. MT dito, Aklan. Tuloy tayo. Sa unahan tayo maghintay. Let's go. Ina, bakit naiwan ka? Niligaw ako ni Google. Binudol ka ni Google. Binudol ako ni Google, nakakainis talaga si Google. Okay, maniwala kay Google na yan. Akala ko, accurate yung Google mo. Kasi busy ka palagi sa Kasi pagdating sa mga tingin ng Google eh. pagdating sa mga crossing, hindi sila makabigay talaga ng ano. Wala, no? Hindi accurate. Oo. O baka hindi updated. Bago mo malaman na tama yung ano mo, dapat maka-distance ka muna. Ano masabi mo sa loop natin? Maraming learning sa sagot natin kasi una, sa tatlong provinces na pinuntahan natin, iba-ibang approach ng pag-ikot natin. Yung una, Santiago, nakaset na yung place na tutulugan natin. Tapos, nakaset na rin yung time, how long ang travel natin, ano oras dapat tayo doon. Pangalawa, hindi tayo nag-gastos, sama, nakiusap tayo sa kakilala natin sa pamilya na doon tayo tumuloy, doon tayo makikain. Yung pangatlo, sa ruwan, walang as in totally walang plan. Bahala na lang, ride out na lang, basta pupunta kami ng ruwan. Yun ang very challenging sa amin kasi nag-ride lang kami na wala talagang target. Saan na kami abutan na mapagod na, saka matulog. Dito sa loob, yung time na sinabi niyo mag-loop, it's up to you to decide kung kailangan mo siyang i-enjoy or not. Kasi na-learn ko is looping is not hindi sa biro. sobrang nakakagod, nakakairita. Halos lahat dyan yung parang masusuko, almost masusuko ka na. Pero sabi nga nila is endurance lang daw, endurance. Pero hindi lang endurance, it's endurance well. Sabi nila. Mas lalo na kapag looping, you need to trace yung right looping para masabi mo it's complete, you achieve it, the right looping, panay loop na yung tawag nila. Kahit medyo mahirap at buo yung grupo, enjoy sa mga nakikita ng mga areas, places. Sobrang layo talagang ang hirap talaga, pero masarap na pakiramdam na gusto mo ma-achieve, ma-accomplish, almost matatapos mo na yung na-achieve mo, ma-abot mo. Ang sa akin naman na napansin ko, no? Ang looping pala ay hindi siya pabilisan. Tulad na parang karera. Kaya kasi mapapagod ka pala eh. Ang ginawa natin kanina is umalis tayo ng alas 4, no? Alas 4 eksakto, tapos tuloy-tuloy lang yung Kita mo, may time pa kitang nag-choco, nag 7-Eleven. Masarap na kapag umaga. Ang worry ko lang kanina kasi madilim ang daan, tapos hindi tayo familiar sa daan. Yun lang naman ang challenge yun, pero riding early in the morning kasi maramdaman mo talagang exercise ang ginagawa mo. Yung may enjoy mo kasi sariwa yung hangin, pero hindi ka mapapagod. May enjoy mo kahit ay bilisan mo pa, hindi ka makakagod. Pag tanghali na masakit ng sikat ng araw, hindi mo na ma-enjoy kasi Kaya ang ideal pala is 2 o'clock alis na, tapos matulog ka ng maaga. Kumbaga agahan man ko ganun, mas effective na para ma-maximize ang time, saka effective ang pag-ride, places,
pag lalo na yung parang maaninag mo na yung mga lugar, yan ang mas maganda para sa mga kasi ang nature kasi fresh na rin kasi pag tanghali na hindi masyadong ma-appreciate Wala na, sakit. Masakit kasi. nangyayari ka na Wala ka nang pinapansin eh. Kumbaga, ikaw na yung ayaw mo nang pumansin ng kahit ano-ano dyan. Kasi nakakita na kasi nairita ka na. Ang gusto mo na lang matapos yung makarating na kung saan makapagpahinga. parang ano na lang pinaparusahan mo ng sarili mo Oo. in the middle of the heat of the sun. Right. 4 na araw. First time in my life na 4 na araw na nagpadyak. Tapos na namin, maya. Isang araw. Every day halos isang araw nagpadyak. Mas ang antiki lang sa Kalihilo kasi malapit lang sa ano pa kami nag-tour pa kami sa Lihilo tapos ano yan, parang ano lang, bakasyon lang doon, pero masaya. Sino yung i-shout out mo nga kasi tinulungan ka? Kagabi pa, tapos kaninang umaga naman, mayroon naman Ban mo tumulong. yun ha? Oo. Oo, ban ko rin yun. Kagabi, sino yon? Jomar. Si Sir Jomar. Si Melmar yung resort. Oo. Si Jomar yung tinulong tayo. Saan mo tayo makakatulong. Oo, para makakita lang ng matuluyan, ano? So yung kanina, si Sir Jonas din. Dapat i-shout out mo si Nanay nga. Nanay Mel. Si Nanay Mel at saka yung asawa niya. Pinatuloy kami sa anong oras na yun. Yun yung anak niya. Anak ba niya yun? Yung anak niya yun. Subscriber yun ah. Nag-subscribe siya. Basta yung anak ng kati. Siya yung nag-prepare sa matulugan, no? Shout out to Beto Araba! Kaya sa iba pa lang mga grupo natin na kaya namin, ibig sabihin, makakaya nyo rin yan kung talagang gusto nyo. Pero, the key dyan is preparation, yung pinaka-importante. Kasi hindi biro ang looping. Tama. Preparation is talagang importante siya. Kila alinli, yung mga professor ng Wendron Live, okay yan. Kung plano kayong mag-looping na mahabang oras, mahabang area, prepare nyo lang yung lahat. Katawan, emotional, and even financial. Manong Jonas, shout out sa'yo. Thank you talaga sa sa pag-guide mo sa amin kanina doon sa loob ng Rojas City. Siyempre kung wala ka, kapareho din kami siguro ni Alan na naligaw-ligaw. Thank you talaga. Very smooth yung paglabas namin dahil nandun ka, ginahit mo kami. Thank you very much. Shout out sa iyo at sa pamilya mo. Ay, nakalimutan ko na pala. Shout out kila OG, Katkat, Bobby, Dice. Nag-enjoy talaga kami dyan sa pag-stay namin sa Iloilo. Hindi lang sa meal, kundi ito nyo pa kami at hindi kami nahirapan dyan sa Iloilo. Hindi na-meet namin yung nag-enjoy kami at kahit napagod kami pero napawi dahil sa kabaitan nyo at sa inyong pag-stay namin dyan. Accommodation. Shout out po sa inyong salamat. Thank you very much. Thank you sa Otol, mga tol. Thanks kayo Jay sa masarap na pinakul na manok. Pinakul na manok ala Iloilo style. Ang Sino sarap. OG, no? OG. Nagluto siya ng pinakul na Iloilo ala Iloilo style na niluto niya sa sabaw lang ng buko. May laman ng
Yung laman ng buko kasama doon. Sarap, sarap. Saka yung ano, yung mga salad niya, ang dami. Salamat Chi. Thanks. Thank you, G. Tapos kay Dice at kay Bobby, thank you sa pagbaba sa among dryer, sa among mga jersey. Thank you. Sa pagpatuhog kamon sa aircon, as in kanamitan gid, ibahay namig git mo yan. Ako yun. Ako yun. Kay Prince, tayo sa At saka sa pamangkin kong mabait kay friend. Inatid pa tayo, no? Oh, inatid tayo. Hindi natin na bike check ang bike niya eh. Yung cargo na bike niya na next time na sila, sasabi eh. Tama eh. Sama sila sa atin sa Simirara. Abangan niyo yan. Okay. Thanks. Sarap pagpakain sa amin ni Dai saka ni Bobby sa Sumama sa atin si Berto. Sport. Kung sumama si Berto, ang daming sobra ng pagkain. Para sa'yo sana yun eh. Wala sanang sobra, no? We're almost done. Almost done. Congratulations sa Mr. Rene MTV team who joined the Panay Loop 2023. Congratulations. The best experience. Konting tiis na lang. We are done. Konti na lang. Today is November 4, the last day of our Panay Loop. And the time now is 3 o'clock. Exactly 3 o'clock, natapos namin ang Panay Loop from Calibo to Antique, Iloilo, then Rojas Capiz, then back to Calibo. Grabe experience. Masaya, mahirap. Subukan nyo. We officially unlock the Panay Loop today. Oo, wala na kami isipin pa about Panay Loop. Isa dyan. Isasabihin mo dyan. Yes, we made it! Oo. Talagang. Maraming. Oh, kayang-kaya pala. Pwede pala. Kung gugustuhin mo, hindi. Alam mo, mahirap pero try lang. So, sa lahat ng mga teammates namin sa LDS team at sa iba pa, second round. Wait for the second round. Oh, mas maganda na. Mas organized. Oo. Maraming sponsors. Yes. Paunahan na lang. Oo. Just ask us ano yung mga tips. Oo. Marami kaming experiences. So, siyempre, dyan kayo magbabase. So, dito na matatapos ang aming Panay Loop. We concluded with a big thanks to the Lord dahil natapos namin na walang aberya. This is Mr. Rene MTV. Babu!